sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. May sumirahan, lagi kang aawitan, ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Lord, maraming salamat Ama sa oras na ito, Panginoon, na kami narito muli sa inyong sambahayan, Panginoon, na kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at ikaw lang ang aming tinataas sa oras na ito, at ikaw po, Lord God, ang manguna sa amin, sa aking ibabahagi na yung mga salita, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, na manggagaling sa iyo, dahil wala akong kakayanan, kundi nanggagaling lang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gusto ko lang pong i-topic po yung ang ganda po to kasi para sa atin po Ang topic ko po is God's love a cheerful giver. Sabi nga po sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo ibibigyan din ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw na ibinigay sa inyo. Napakaganda po at napakabait ng ating Panginoon dahil hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan po. Di ba po sa government pa nga po, di ba sa government ngayon napakabuti ng mga government ngayon dahil yung mga matatanda may mga ano bang tawag po yung 4 pages ay 4 pages ayun po may 4 fees sila. So si Lord din po may benefits din po si Lord para sa atin. Yung may 4 po akong benefits. Yung isa po is number 1 po ay God protect the giver. Di ba po si Lord pinoprotect tayo parati. Lahat ng mga kailangan natin siya yung nagpo-protekta sa atin. Ang sabi nga po sa Psalms 121 verse 7 and 8,
Sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siya'y nag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan, di ka maano kahit na kailanman. So, anumang problemang dumating sa ating buhay, hindi tayo iniiwan. May konti lang po akong testimony dito sa at itong ano po, kasi naalala ko po kasi si Brad Atong nung nagka-problema po siya. Sabi ko, Lord, alam ko na napakabigat tong problema namin. Alam ko walang imposible kung ikaw ang kumilos sa aking buhay. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil binigay po niya, hindi kami pinabayaan. So nagtintay po ako ng ilang buwan. Ngayon po, okay na po dahil nakapag-renew na po. Kaya sabi ko, ang ganda naman ng topic po. Tamang-tama, nung nasabi nga po ni Ate Michelle sa akin nung Sunday, parang gusto kong magbahagi. Pero ito na po talaga yung hinahawakan kong gustong i-share. Pero nung narinig ko si Ate Michelle, tapos renewal po ni Atong kahapon, so sabi ko, ako na lang po sis ang mag-aano dahil ang ganda po para sa akin. Tapos sabi nga po sa, yung pangalawa po is, ano pa yung sabi niya? God's provide the giver. Diba, lahat ng provide na Lord is para sa atin. Siya rin ang nagpro-provide. So kailangan din natin i-provide. Tulad ngayon, provider ng church natin. Ang dami nating problema sa church. So, diba po, sabi ko, ang ganda naman ng mga topic ko. Sabi ko, tamang-tama po lahat. Sabi nga po sa 2 Corinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanilang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at masagana. Amen po ba? Di ba po ba? Di ba pag nagbibigay tayo kay Lord, yung napakasaya natin, di ba po na napakaluwag, kahit nagaano wala tayong kapera-pera, talagang pag si Lord ang ano natin, sige, ibigay natin yung best dahil para sa Kanya, kahit pagod na pagod po tayong galing trabaho, binibigay natin yung best para kay Lord, di ba po ba? Kaya ngayon, lalo na ngayon, nangangailangan ng church sa ganitong financial. So why not na hindi natin tulungan ang church natin? Diba kung yung mga suggestion yung nga po doon sa nakikita ko po doon sa ano sa GC natin, hindi lang po ako nagko-comment kasi sabi ko sa ano na lang ako magko-comment kasi ang suggest ko din po, why not na suggest ko lang po ito sa akin kasi kung mag-agree po kayo, sabi ko why not na sacrifice ang gagawin natin kasi si Lord nga kayang-kaya niyang i-provide lahat ng para sa atin, why not na hindi din natin sacrifice na sa isa-isa sa atin dahil ilan po tayo. Kung 10 is 10% sacrifice po sa isang buwan ng sahod natin, 2 months sacrifice natin, ibibigay ang 10% sa ating Panginoon dahil naman sa ating gawain. Yun po ang ano ko sa sacrifice at provide kasi si Lord nagpo-provide nga sa atin. Wala tayong trabaho, hihingi tayo ng trabaho, di ba? Lord, bigay mo ko ng ganito. Lord, tulungan mo yung anak ko. Parang yung anak ko, ngayon, tuwang-tuwa rin ako dahil ang dami kong blessing. Dahil si Florence din na-promote. Kaya sabi ko, ang galing naman ni Lord. Sabi ko, ang galing-galing mo talaga, Lord, kung paano ka kumilos sa aking buhay. Hindi namin kakayanin to kung wala ka sa buhay namin. Kaya napakaswerte ko.